We have another cooking video. This time, hindi ako mag-voice over. This is gonna be a raw vlog. And excited akong mag-film ngayon kahit galing ako ng trabaho kasi pag uwi ko, nakita ko ito sa palengke. And sobrang excited akong iluto ito. This is, papakita ko. Wait lang. Na-miss ko to. Okay. So, this is papait. Isa ito sa mga favorite kong gulay. Akala nyo lang mukhang lanta, but no, it's not. Ibababad lang natin ito sa tubig para mag-bloom ulit yung leaves niya. This is one of my favorite Ilocano dishes. Papait ang tawag namin dito. Nakalimutan ko na yung tawag nito sa Tagalog. I have a video of this before, way back, and siguro mga 2 years ko nang hindi nakakain ito. Kasi nakakakain lang ako nito pag umuwi ako sa probinsya namin, sa Kamiling. Pero wala na kasi kaming bahay doon. So, na-miss ko talaga to. So, I'm gonna prepare this and I'm gonna show you how to prepare papait. This is not the authentic way of cooking it. I'm gonna put my own take dito sa gulay na to. Let's start cooking. So, nag-prepare na ako ng sibuyas. We would need a lot of sibuyas. Isa-slice ko lang to. Hindi kailangang chop. And then, maraming kamatis here. Yung mapula-pula na, yung sobrang hinog na kamatis. Kailangan ito para masarap yung ating papait. Nag-check ako, wala tayong bagong isda. So, patis ang gagamitin natin. Meron tayong patis na binigay ng friend ko na taga Malabon na nasa States na ngayon. So, gagamitin natin yon. Pangsawsawan yon, pero since pure patis siya, gagamitin natin siyang pangluto. So, hugasan muna natin to kasi kailangan ito malinis na malinis. Marami kasing lupa-lupa ito, mga kakusina. So, talagang iwawash natin and pipilihan natin ng maigi. Okay, so hugasan muna natin ito. Buti na lang malakas-lakas yung tubig namin ngayon. Ewan ko ba, lately sobrang hina ng tubig namin. Tanggalin natin yung tali. Ganito siya, mga kusina. Marami talagang lupa-lupa ito. So, pag hindi mo hinugasan, nasang lupa yung yung ulam mo, no? Sa ibang probinsya, hindi nila kinakain to. Pinapakain daw to sa baboy. Pero this is so nutritious, mga kakusina. Papait yung name kasi mapait siya. So, para siyang dahon ng ampalaya. Pero compared sa ampalaya, mas nutritious ito. Organic ito, mga kakusina, kasi ito yung tipo ng gulay na parang damo lang na tumutubo na hindi mo kailangan lagyan ng fertilizer or what. Yun talaga yung organic, yung walang nilagay na kahit tubig ulan lang at saka araw yung bumubuhay talaga sa kanya. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ang mamahal ng mga organic. Dapat nga, mas mura yun kasi wala kang ginamit na kahit anong fertilizer or anything na magpapatay ng pests, ganun, mga pesticides. Kumbaga, it can thrive on its own kahit ulan lang or sikat lang ng araw. Pinakyaw ko talaga yung yung tinda ni ate kasi nga, na-miss ko talaga to. It's been years that I've had this. Yung mama ko lang talaga yung nagluluto nito. Bihira kasi ito sa palengke since hindi alam ng mga tao na masarap na gulay ito. Ewan ko pero yung mga taong hindi marunong o hindi hilig kumain ng gulay, isa lang naman ang nakikita kong reason ayaw nila yung texture. So, pag pangit yung texture kasi,
Ibig sabihin lang, hindi maganda yung pagkakaluto ng gulay. Pero if you cook it the right way, magugustuhan mo talaga yung gulay. First wash pa lang to. Oh, yes, mga hindi kumakain ng gulay dyan, tatanda itsura nyo kaagad. Kaya kumain kayo ng gulay. Although makarne talaga akong tao, pero I love vegetables. Kung may chance na makakain ng gulay, kakain talaga ako ng gulay. Pag sa probinsya kasi, pag gulay ang ulam mo dun, ako, fresh talaga yun. Okay, so meron akong planggana dito. Dito natin ilalagay. Planggana na pang pagkain nito mga kakusina. Hindi kami naglalaba gamit yung planggana na yan. So, ayan, kung makikita nyo yung tubig, diba, meron pa rin duming nakukuha. So, this is what I do para talagang malinis. Tapos, fresh water every time para yung susunod na batch, malinis. So, ito na yung papait, mga kakusina. 4 times kong hinugasan. So, malinis na ito. Ngayon, pipilian na natin siya. So, ganito lang. Ayan. Kamay lang ginagamit ko. Hindi natin isasama yung tangkay. Mga dahon-dahon lang talaga. Tapos, yung mga soft na stems. Kumbaga, yung talbos lang niya talaga. Akala nyo lang marami to, pero pag naluto to, konti lang talaga. Kasi, di ba pag vegetables, nagwi-wilt siya. So, ganun. Hindi kailangan perfect yung shape ng down, ano. Basta tanggalin nyo lang sa tangkay, yung matigas na tangkay. And, if you can see, medyo nabuhay yung mga dahon niya kasi nga, natubigan siya. Ito na lang natira. Ito lang naman yung pinakamatagal na process sa pagluluto ng papait. Yung pagpili ng mga dahon. Yung mga bulaklak, isama nyo yan. Hindi yan tinatanggal. Okay. Yung mga tangkay lang, kasi hindi mo naman mangunguya yun eh. So, after 300 years, char, ito na yung napili nating dahon ng papait. Yan. Diba? Green na green. And then, ito naman yung pinagpilian natin. So, we'll slice up the tomatoes and onions. Tapos, magluluto na tayo. So, we're ready to cook. Nilabas ko na yung old school na kawali. Na-slice ko na yung onions and yung kamatis. Okay, tayo ng mantika. Okay. Medyo marami-rami kasi i-absorb lang ng kamatis yung mantika natin. So, pag mainit na, pagsabayin nyo na yung kamatis at sibuyas. Okay lang yun. Lalagyan natin siya ng salt
para mabilis maluto yung kamatis. And then ground black pepper. Ganyan lang. Diba? Okay. So, ito yung regalo sa akin na patis galing Malabon. Medyo matagal na to sa akin, pero kung purong patis yan, hindi nag-aasin-asin sa ibabaw. Oh my God! Amoy bagoong. yung alat niya, amoy bagoong. So, let's pour. Tansyameter na lang to ah. Let me show you. O, ganyan na siya. Diba? Nagsabaw siya mag-isa. O, bango. Lulutuin natin ng maigi yung kamatis para iwas panis. Sa totoo lang, pwede lang ulamin yung ganito lang. Yung dahon ng papait, pwede nyo siyang isahog sa munggo kapalit ng dahon ng ampalaya. And maybe one of these days, magawa ko yung munggo with papait. Ganda nung kamatis na nakuha natin. Diba? And then to help it na maluto talaga maigi, lalagyan natin ng konting water. Mga 2 cups kasi marami yung kamatis ko eh. So lalapot pa ito mamaya. Let's cover. Fitch, thank you. Ngayon ko lang nagamit yung binili mong Malabon patis for me. Wala kasi akong bagoong isda. So, pwede yung patis. Basta yung purong patis, masarap. Okay, let's see. Diba? So, maglalagay ako ng magic sarap. Style ko to. Okay? Kung ayaw nyo lagyan, fine. Pero gusto ko may magic sarap. Sarap. Okay, so si mama naglalagay ng sugar, pampabalance ng lasa. So lalagyan natin. Konti lang. 2 teaspoons. So lutuin pa natin to. Sabi ko nga kailangan iluto maigi yung kamatis para iwas panis. Pero okay na yung lasa niya. Siguro mga 5 to 7 minutes. And then after that, ilalagay na natin yung dahon ng papait. Okay, so antok na ako. Tapusin na natin ito. Pag magluluto kayo ng gulay, kailangan high heat lagi. Kasi lalo siyang malalabsa kapag low heat lang. So, it's briskly boiling. Ilagay na natin yung papait. Wow. Ang sarap nito. Sorry, namiss ko talaga to. Okay, patayin ko na. Okay. So, yung residual heat,
tayong luluto sa ating dahon ng papaya. Look. Ito siya. Okay. So, huwag yung tatakpan kasi lalo halata. Heaven. Thank you, Lord. O, diba? For, let's say, 90 pesos. Tapos, yung kamatis ata, parang 50 pesos lang lahat yon. Tapos, 28 pesos yung sibuyas. Sabi mo lang, 30 pesos yung sibuyas. Hindi ko pa nilagay lahat ng sibuyas, ha. So, 50 plus 30, that's 80 plus 90, 170 pesos. Mga 6 na tao yung mapapakain mo dito. Ay, sarap. So, tapos na tayo mag-picture. Ito lang kakainin ko, guys. Hindi ako magkakain. Okay, so this is so good. Okay, so enjoy ko muna to. Now, if you do like this recipe, give it a thumbs up, share it with your family and friends, and kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na para naabangan mo yung mga upcoming videos ko and recipes. Thanks again mga kakusina. See you again on the next video. Bye now!